Okay, so dito naman tayo sa number 2. Ang hinahanap dito is grams. First question, calculate the number of grams, grams, and grams. So, therefore, ang hinahanap dito ay grams. Ito yung formula na gagamitin natin dito. Take note again of this formula. Grams equals to mass of compound or yung grams ng compound. Magkaiba yung grams sa compound grams, okay? Yung grams kasi na to, grams ng element. Ito, compound grams. Magkaiba yun ha. Times total mass of element divided by molar mass of compound. So, mamaya, magigets mo yan kung paano yan ginagamit. So, dito naman tayo sa letter A. Calculate the number of grams of calcium in 8.50 grams of Ca sub 3, parenthesis, phosphorus oxide, and so, syempre, bago ka gumamit ng formula, sulat mo lang isa-isa yung elements. So, ilan to? We have 1, 2, 3 elements. Calcium, phosphorus, and oxygen. Ito yung kanilang mga atomic mass. Given yan, ha? So, dito muna tayo sa calcium. Sa calcium, ang atomic mass niyan ay 40, phosphorus ay 31, oxygen ay 16. So, again, i-add mo sila. So, bale, 40 plus 31 plus 16 equals to, ay, hindi. Mali. May hindi ako nasama. Hindi porket ganyan, nasulat mo na yung mga atomic mass, ipag-add mo na yun basta-basta. Please, tumingin ka sa mga numbers na to. Very important yan, okay? Kapag may nakita kang ganyan, 3, saan to nabebelong yung 3 na to? Dito sa calcium. 3 calcium, ibig sabihin. So, therefore, ang ilalagay mo dito, imbis na 40 lang, magta-times ka ng 3. Kasi nakalagay dito 3. So, therefore, may 3 calcium. Tinimes mo sa 3. How about dito? Na, yung 4, nasa loob ng parenthesis. Kaninong 4 kaya yan? Kapag nasa loob ng parenthesis, ibig sabihin, yung unang element na nadidikitan niya, sa kanya yun. Okay? So, therefore, sa oxygen yan. Lagay natin dito times 4. How about ito? Yung nasa labas ng parenthesis. Pag nasa labas siya ng parenthesis, ibig sabihin, yung buong parenthesis na to is may 2. Ibig sabihin, yung 2 is meron dito sa oxygen, meron din dito sa phosphorus. Okay? So, therefore, ilalagay natin yung 2 parehas dyan. Dagdag natin. Sa phosphorus, may plus, may times 2, and dito sa oxygen ay may times 2. Ngayon, i-simplify na natin to. Yung 40 times 3 equals to 120. 31 times 2 equals to 62. 16 times 4, 16, 32, 64 times 2. 64 times 2 equals to 128. Okay? Now, etong mga to ay saka mo ipag-a-add. Ito yung pag-a-add mo. Pag-add natin. So, 120 times 62 times, times plus. 62 plus 28. Ano sagot? 210. Okay? Ngayon, na-add mo na, yan na yung ating molar mass. Molar mass of compound. Ito na yan. So, ganun din. Ito, ano mo lang. So, lalagay mo to, mass of compound. Ano yan? Hindi ko rin alam. Pero ito kasi yan, mass of compound. Hindi mo na kailangan isolve isa-isa gamit tong formula na to. Kung for example, gamit tong formula na to, solve mo dito, hindi. Ito na yun, isahan na lang to pag grams, okay? So, dito, mass of compound, ano yan? Ito yan. Nasa problem yan. Okay? Mass of compound, G, ito yun. 8, okay, sulat natin, 8.50 grams times total mass of elements. Ano yun?
So, ito yun. Total mass of elements. So, bale, ito siya. Okay? So, 40 plus, ano sabi ko dito? 40 plus 31, 71 plus 16 is 87. Okay? So, dito, over, I know, hindi, sa mass of element, total mass of element, hindi na sinama to. Yung may times. Kasi ang sabi lang naman is total mass of element. Element. Ibig sabihin, ito lang to. Yung pinaka-simple lang. Tapos pag sinabi naman molar mass of compound, kasama na itong mga to. Tsaka yung pinagsama-sama. So, ayun. Lagyan natin dito is 87. Ito yun. And dito naman is 210. Equals, pag-divide na natin, pwede itong i-times, yan, ito ko na muna. So, bali, 8.50 times 87. Oh, equals to 739.5. Then, ito naman, lagay mo lang to, saka mo simplify yan. Answer divided by 210, anong sagot? 3.52. So, therefore, 3.52 ang grams. Don't forget the unit. Kapag grams ang hinahanap, G. Pag percentage ang hinahanap, percent. Okay? Kailangan sulat mo yung unit. So, ito na yung sagot. Okay? How about dito? Etong letter B na to, medyo kailangan mo ng talagang intindihin yung